Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating 365 devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic natin for today is ano ang tatlong uri ng kamatayan, and may concept po ito na death. The Bible speaks to the death in three primary ways: spiritual death and physical death, and the eternal death. Each type of death reflects in the effects of the sin and consequences of humanity, separation from God. Yun po, makikita natin to sa Genesis chapter 2 verse 17. And ito po yung nakasulat doon: "But you must not eat from the tree of the knowledge of God and evil. When you eat from it, you will certainly die." And share ko naman po yung mga natutunan ko sa naging topic na natin for today. Yun po sa teaching po tayo. There are three types of death. So, unang teaching po natin is spiritual death. Ito po yung physically alive po tayo, pero kung hindi tayo isa sa Panginoon, wala tayong connection sa Kanya. We are spiritually dead. Yun naman sa second teaching, physical, the spirit. Ito po yung yung pag tayo na mismo yung namamatay, yung humihiwalay na mismo yung kaluluwa natin from our body. And ito na po yung binubudol tayo, hindi yung inililipid. Ngayon naman sa third teaching, internal. Ito po yung pinaka final na po, hindi wala nang mababago dahil habang ka nang hiwalay sa ating Panginoon. Dahil na po yung mapupunta ka sa alam niyo naman po yung kasamaan ka. So ayun na po. Naman sa application na po tayo. First application, commune with God daily. So let's communicate to our God daily. Let's pray daily. Let's worship Him daily. Basta lagi tayong makapag-unahan sa Panginoon upang sa ganun hindi tayo magkaroon ng spiritual death sa Kanya. Sa second application, put your hope in the return of Christ. So maniwala tayo sa pagbabalik ng Panginoon. Hindi yung kumbaga yung parang amen lang. We need to trust na babalik talaga siya. Yan naman sa third application, that trust Jesus our eternal life. So, ipagkatiwala natin sa Panginoon yung walang hanggang buhay na ibigay niya sa atin. At hindi yung buhay na parang kung saan ka na lang pupunta. Ngayon naman, proceed na tayo sa ating discussion. Since eternal death means eternal separation from God, eternal life is eternal connection with God. How does that change the way we communicate with God daily? For me po siguro, we should pray always to God. We should worship Him daily. Hindi yung parang sarili lang natin yung iniisip natin araw-araw. Parang kumbaga may routine tayo, parang hindi dapat ganun. So, ayun lang po for today's discussion. Thank you for watching.